Re-repair tayo ngayon ng overhead sump. Nabasagan kasi ako eh. Ito. Yan, nabasag. Manipis kasi yung salamin. So ilalagay natin yan dito sa ating bagong lumang 180 gallons. So naka-under sump siya. Pero gusto ko kasi naka-overhead din. Wala kasi ako pagagamitan nito. So ilalagay ko na lang. So ngayon nire-repair ko. So meron ako dito mga tools, mga retaso sa mga lumang tanks na nabasag. Dinisassemble ko lang. Yan. So ito na-repair ko na to. Kaso yung sa kabilang dulo nabasag kasi. Kaya ang problema pag manipis yung salamin. Kaya pag magpapagawa kayo ng mga aquarium nyo o mga sump, lalo na pag mahaba, kapalan nyo. Parang ito 1/8 lang ata ito. Maganda at least 1/4. Yan, 1/2 kung kaya. Problema lang doon, mabigat. Pero mas matagal naman. May mga nakat na ako dito eh. Hanapan lang natin ng ka-size. Yan. Kaya maganda kung marunong kayong mag-disassemble ng mga lumang aquarium. Pwede nyo kasing i-reuse yung mga buong glass. So ito gagamitin natin. So huwag nyo itapon. Ito gagamitin nating silicone. Mura lang to. Pag gagamit kayo yung silicone, make sure na 100% silicone. Okay? Lagyan na natin. Simulan natin lagyan yung mga may crack. Dito sapin-sapin lang. Kabilaan. So yung pinakailalim, sasapin ako na rin isang buo. Manipis kasi hindi niya kaya yung weight. Lalo na pag punong-puno na ng media tsaka tubig. Yan, make sure lang na madiin na siya. Para naka-flat talaga. Importante yung sa mga crack andun yung seal. Hindi naman kailangan na sobrang punong-puno. Basta yung dun lang sa mga part na may crack, siguraduhin lang natin na may laman. Tapos yung gilid, syempre, dagan natin. So ito DIY lang to. So, natutunan ko lang din to sa kapanood ng video tsaka pagpa-practice. Laking bagay kasi na marunong tayo mag-repair para hindi na tayo umaasa sa mga shop. Lalo na ang dami ko kasing tank. So dapat kahit pa paano yung mga simpleng repair nagagawa na natin. Hindi rin kasi maiwasan minsan kahit brand new may mga leak. So pag ganun ako na lang sasapal. So hindi na ako mag-iinarte dyan sa itsura. Ang importante lang walang leak. Habang nag-aantay na matuyo yung nasa dulo, yung sinil natin, yung tinapala natin, set na ako mag-sukat para sa pang-ilalim. So dugtong-dugtong lang yan. So gamitan natin ng 180 na glass. Tapos gamit tayo ng gloves para hindi tayo masugatan. So meron na ako ditong pattern. Sundan ko na lang, markahan natin. Gamit tayo ng pantay na ruler. Ayan. Tapos, diamond cutter. Bibili lang yan sa hardware. Pura natin. Tapos, yun. Yeah. So, equal side na to. Pwede na ito pang sapin. So, yung isa, gamitin din natin. Kuran. Then, may 4 na sapin na tayo. O, 2 feet nga. So, 3 ganito. Ayan, 3 ganito. Masasakalan na natin yung buong overhead sump natin. Kinabukasan, tuyo na siya. So, reinforce na lang natin yung pinakailalim.
Tapos, silicone na natin. So, ayan na. Nadoble na natin. Pang ilalim. Ito sa dulo may butas to. So, pag once matuyo to, bubutasan natin. Pakita ko sa inyo paano magbutas ng salamin. Gagamit tayo ng pambutas. Ayan. Diamond drill. Ang size nito ay nasa 32 mm. Ayan. Para sa 1 inch na bulkhead. Ayan. Ito yung kailangan pumasok dito. So may existing butas na to yung sa una. Pero since nagtapal nga tayo, kailangan natin magbutas ulit. Sasalubong lang natin. Magamit tayo ng drill. Ayan. Okay. Tapos, kailangan nating tubigan. Ayan. Para malubricate. Hindi siya mag-overheat. So pag ganito kanipis, delikado to. So kailangan from time to time babasain para hindi uminit yung glass tsaka yung pinaka drill bit, hindi siya mag-crack. Pag mag-drill kayo, pwede kayong gumamit ng guide. Meron akong guide dito. Katulad nito. Ayan. O kaya, pag mag-start kayo magbubutas, sugatan nyo muna yung gilid. Parang ganito. Ayan. Sugatan nyo muna, tapos paunti-unti. Para pantay. Pero, sa case ko ngayon, since meron akong guide, ito na lang gagamitin ko. Okay? Simulan na natin. Tignan natin. Tatanggalin ko na itong guide para mas ma-appreciate natin. Para makita nyo yung pagbutas. Ayan. May guide na siya. Tuloy lang natin. Tapos huwag nyo mamadaliin. Hayaan nyo lang unti-unting kainin yung glass ng blade. Huwag nyo mamadaliin. Ayun lang yung susi dito. Huwag nyo mamadaliin. Ayan. Butas. Ganun lang kadali. Ayan. Malinis yung pagkakabutas. Ayan. Tusok na. Okay? So yun. Ready na to. Pa-cure na lang natin yung silicone para ma-set up na natin sa taas. Ito na ngayon siya. Tapos na. Nagdagdag lang ako ng styro. Tapos naglagay ako ng tape. Duct tape yan. Para hindi mag-see-through. Hindi makita yung nasa loob. Yung mga media. Yan. Para mas malinis tignan. Tapos nandiyan na rin yung bulkhead. Lalagay ko na siya dito. Ready na. Ito yung drain. Kaso may problema. Ayan. Hindi siya nagpantay. Kailangan natin patungan dito. 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 Saka dito. Kailangan pa natin mag-cut ng wood para mas matibay yung kanyang patungan. Ito may retaso tayong kahoy. Ito na gagawin nating mount.
Ito. Yan. Ito. Ito. Yung dalawa. Diyan. So, ayan, pantay na. Ito. Ito. Yan. So, pantay na yan sila. Okay. So, ang flow nito, dito bababa yung tubig. Pupuno itong under sump. Tapos, maglalagay tayong pump dito. Tapos, ilalagay niya dito. Tatapon dito ng pump yung galing sa baba. Tapos, magpa-flow. Pa-drop dito. Tapos, yun. Circulate. So, ganoon lang. So, sa next video, papakita ko naman kung paano maglagay ng mga media, kung ano yung mga ilalagay kong media, tapos magpa-piping tayo. Sa mga ilalagay ko dito media, hindi ko pa alam, tsaka yung size ng pump, alamin ko pa. Pero kung may suggestion kayo, pwede nyo i-suggest through comment dito sa video na to, kung ano magandang ilagay ng mga media. So dito sa first chamber, second, third, tapos dun sa overhead. Okay, tapos yung size ng pump, ano yung maisa-suggest nyo. So, yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat and happy fish keeping.